the book of Philippians 3:12-14. Philippians 3:12-14, mga kapatid. Praise God. Amen. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sa wikang Ingles, sabi niya dito, Philippians 3:12-14, ang sabi niya dito, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I could not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa Tagalog po, ang sabi niya dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa rin pinaaring inabot, dadapuan isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo. Alam natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh, Jesus! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka lang ng Diyos Ama. Salamat o Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong banal na kasulatan, O God. Salamat, O Diyos, sa mga talatang ito na aming pong narinig. Nawa ito, O Diyos, ay maging references po namin, Panginoon, sa pakikinig po ng iyong mensahe na nais mong dalhin sa bawat isa po sa amin, O God, Jesus. Alam ko po, Panginoon, na ikaw, O Diyos, sa umpisa pa lamang ng aming gawain, O God, ay nangungusap ka na, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O God. God, anoint thy servant, O Lord Jesus, na maging daluyan naman po ng iyong mga salita dito sa mga kapatid ko po na narito po sa lugar ng Bahrain, O Lord Jesus. Patuloy ka muna, patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa pamamagitan po ng iyong mensahe sa amin sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka natin ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang samod dalangin. Amen! Woo! Praise God! Alam niyo naman tayo ng mensahe, mga kapatid? Praise God. Nakahinga dito sa harapan. Kanina pa lang po sa praise and worship natin, talagang binubuhos na natin yung lakas natin, mga kapatid. Praise God. So dito po, ang title ng ating mapapakinggang mensahe ay may pinamagatang The Great Calling of God. The Great Calling of God. Ito yung sinasabi, ang dakilang pagtawag ng Diyos. Ito yung binanggit ni Pablo or ni Paul sa wikang sa book of Philippians, mga kapatid, na kung saan ay nabasa po natin kanina. Ngayon ang tanong ko po, mga kapatid, hallelujah, ano ba ang mga dahilan? Bakit tinawag ng dakilang Diyos ang 12 disipulo? 12 disipulo. Bakit sa dinami-dami ng tao, sa kanyang nilalakaran sa panahon na yun, mga kapatid, 12 ang kanyang pinili, mga kapatid. Para iwanan ang kanyang great commandment. Para bigyan ng mga salita na magbibigay daan sa atin ating kaligtasan, na magbibigay daan sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang meron yung 12 disipulo na meron naman tayo? Ano ba, mga kapatid? Na bagamat sila ay hindi pare-pareho ng lugar, hindi pare-pareho ang antas ng kanilang pinag-aralan. May mababa, may middle, meron din namang mataas kasi may doktor dyan eh. Sino may doktor dyan na tinatawag, mga kapatid? At meron ding mga naniningil ng tax collector. Sino may tax collector dyan, mga kapatid?
Si Matthew. Sino naman yung doktor? Ano sinasabi dyan? Si Lucas, mga kapatid. Ay, hindi po siya disciple. Hindi siya disipulo. Amen. Hindi siya disipulo. Pero sa 12, mga kapatid. Kasi si Paul, hindi rin siya disipulo. Di ba, mga kapatid? Pero nakita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Pablo, mga kapatid. Sa buhay, mga kapatid, ng 12 apostol, inalaan na lamang nila yung kayo ng buhay nung sila tawagin ng ating Panginoon. Na bagamat nung unang sila ay tawagin, hesitant pa sila kung ano ang kanila gagawin nung ang Panginoon ay narito pa sa sanlibutan, nung nandito pa kasama nila. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin dahil hindi pa nila masyado maintindihan ang mga salita sapagkat napakatalinhaga ng salitang binibitawan ng Panginoon sa mga disipulo that time. Hindi pa nila masyadong maunawaan. Subalit, naging naunawaan nila nung ang Diyos ay namatay, muling nabuhay, at siya ay umakyat sa langit. Tama ba? Amen. Nalaman nila, mga kapatid, nung sila ay mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Doon pinaalala ng Panginoon ang lahat ng sinabi ng ating dakilang Diyos na pagtawag sa kanila, mga kapatid. Kaya noong sila ay tawagin, bigyan ng banal na Espiritu na maggagabay sa kanila, kaya ganoon na lamang ang kanilang pagpupursigi na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi nila iniinda kung ano man ang kanilang kaharapin, kapahamakan sa kanilang buhay. Ang naisip, ang layunin lamang nila dito, mga kapatid, ay may bahagi ang salita ng Diyos. Amen. Kay buhay o patay man, pisikal ang kanilang kaharapin, sa Diyos ay malaking gantimpala iyon para sa kanila once na magampanan nila yung kanilang thankful. Maging si Pablo, mga kapatid. Kanina si sister. Ang ganda po ng ating lesson ng prison, ano? Praise in prison. Praise from prison, mga kapatid. Nakita natin, ano? Nakita natin kung paano inalagaan ni Paul yung kanyang pananampalataya. Sabi niya dito, mga kapatid. Subalit dito sa ating binasa, mga kapatid, na hindi sa ako'y nagtatamo na o ako'y nalubos na, sabi niya dito. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Sabi niya, hindi pa sigurado kung tapos na ba siya. Mga kapatid, ang sabi niya dito sa talatang ating binasa, kundi, ang sabi niya dito, nagpapatuloy ako, take note ng word na baka. Diba? Baka, sabi niya dito, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo, magsalubong sila. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot sa akin ni Kristo Jesus. Meron kaya tayong kaisipan na gano'n? Na naging acceptable ba yung ating mga ginagawa? Naabot kaya ng Panginoon? O naabot ba natin yung Panginoon? Or nag-meet ba yung in-expect ng Diyos sa atin, mga kapatid? Praise God. Mga kapatid, sabi niya dito, hindi ko pa inaaring inabot. Hindi niya pa ikinagay, di ba? Hindi niya pa inaaring inabot. Sabi niya dito, datapot isang bagay ang ginagawa ko. Isang bagay ang ginagawa ko. Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Meron siyang keyword dito, mga kapatid. Bakit sabi niya dito? Na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nililimot niya na yung dati noon. Sabi ng ating sister na siya ay taga-usig. Nung tinawag na siya ng Panginoon, siya na ngayon inuusig. Ng kanyang kasama ang mga mga kasamahan ng mga Jews, mga kapatid. Alampakan natin ang ating mga ibabaw. Diba? Sabi niya dito, sabi niya, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tinutungo niya yung mga bagay na hinaharap. Nalaman ko kanina na ang keyword ng Philippians is, Sister ano? Rejoice? Joy? Yun pala. Kaya pala gano'n na lang yung pagpupursige ni Pablo. May pagpupursige siya dahil
meron siyang nararamdaman kagalakan. Na lagi siyang nag-rejoice. Hindi nagiging negative anumang dumating sa kanyang mga problema. Anumang mga pag-uusik sa kanyang buhay, mga kapatid. Nagagalak siya. Amen. Di ba, mga kapatid? Ang sabi kasi dito, sabi niya dito, mga kapatid, sa Galatians 2:20, sabi niya dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Sabi niya, ako'y napako. Sabi niya dito, sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Isinurrender ni Pablo yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng ating dakilang Diyos. Doon niya nalaman na ang kanyang kaalaman noon na wala sa Panginoon ay kamangmangan. Praise the Lord. Di ba? Pinakita ng Diyos, kaya nga po yung talukap sa mata na parang kagaya ng kaniskis ng isda. Yun po ay inalis ng Panginoon yung kanyang yung veil of ignorance. O yung tinatawag na wala siyang kaalaman. Ang alam niya lang is ang ipaglaban yung law na kanyang alam, na kanyang tinanggap noong paman, mga kapatid. Subalit mismo ang Diyos on the road to Damascus na nagpakilala. Sino ka, Panginoon? Tinawag niya mismo Panginoon. Nagpakumbaba. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen. Hallelujah. Di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Makikita natin dito, mga kapatid. Kaya nga, papunta sa road to Damascus, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan na na kanya po usigin ang mga mananampalataya. Sinusundan niya kung saan magpunta yung mga mananampalataya. Diba? Kaya nga si Ananias, yung inutusan ng Panginoon para maglehan sa kanya, para mawala yung kanyang pagkahulag. Natatakot siya pumunta sa kanya eh. Alam niya kasi si Pablo, pinapatay niya yung mga Kristiyano, mga kapatid. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon kay Ananias, huwag kang mag-atubili sapagkat siya ay tinawag ko rin na kagaya. Amen. Kaya ganoon tayo, mga kapatid. Ano ba ang dakilang pagkatawag sa ating Panginoon? Apostolic doctrine tayo. Amen. Di ba? Mahirap maging apostol. Di ba? Subalit, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil yung pangako ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya sa kanina nga, nung praise from prison, sabi natin kanina, naintindihan natin. Tarangin ko nga kayo, mga kapatid, ano ba naintindihan natin kanina? Salita, unang, one word lamang. Ano yung pumasok sa ating puso nung ang sister natin ay nagbibigay ng aralin kanina? One word. Joy in suffering. Ha? Joy in suffering. Joy in suffering. What else? Faithfulness. Faithfulness. Ano pa, mga kapatid? Di ba ang dami? Ang haba nung binigay ni sister. Pinatutok pa ni Brother Leo. Pinagpuyatan talaga niyan. Wag naman tayong papayag na si sister lang ang matututo. Kailangan matuto rin tayo, di ba? Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Sige nga, ano po, mga kapatid, ang tumatak sa atin, yung pagbibigay niya ng aralin kanina. Ano pa? Only sa kabila ng mga problema, pagsubok. Yes! Acceptance of the will of God. Acceptance? Yes. Ano pa, mga kapatid? Love. Kaya ngayon ko po masusubukan kung talagang nakinig tayo. Amen. Di ba? Sabi ko kanina, ganda. Tanungin ko nga mamaya kung nakuha po natin mga kapatid. Praise God. Ang ganda po, mga kapatid, di ba? Ang ganda nung napag-aralan natin na bagamat siya ay nakakulong, Yes. naging dahilan ba yun para ma-stop yung gawain ng Panginoon? Naging matuloy pa rin siya nag-prepare. Di ba? Nakuha naman pala natin yun. Patuloy pa rin siya Nagpatuloy pa rin. Patuloy pa rin siya. Nung nasa prison ba siya, naupo na lang siya nung natulog? No, nagsulat siya. Oo, di ba? Ang dami natin natutunan. Amen. Praise God.
Paul in prison did not paralyze. Hindi Amen. naging paralisado yung salita ng ating Panginoon, sabi ng ating tapagturo. Na hindi naging paralisado ang salita ng Diyos. Nakakulong man, ika nga, ang sabi niya kanina, ang kanyang katawan doon sa kulungan, sabi niya dito, pero ang salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Praise the Lord. Nakakapagsulat siya. Hindi yun yung prison is not a place for him para manghina siya. Amen. Di ba? Amen. Ang ganda ng hina eh. Yes. Yung ano kasi, nadagdagan yung aking ano doon kay Pablo kasi ginagawa ko po palagi ng example si Pablo, kagaya po dito sa mensahe. Sabi niya po doon sa book of Acts 20:22 hanggang 24, Paul's commitment to fulfilling his ministry despite knowing he will face hardship and imprisonment. Alam niyo na pala yung mga nangyayari sa kanya. He is compelled by the Holy Spirit to go to Jerusalem, though he is unsure of what awaits him there, except that the Holy Spirit has warned him of suffering. Winarningan na pala siya ng Holy Spirit na magdudusa, maghihirap. Paul declares that he does not consider his life to be of any value as long as he can complete his ministry of testifying to the gospel of God's grace, mga kapatid. Ang ganda ng verse na yung mga kapatid, kaya nagsusulat din ako kanina, pwede ko kakong idagdag sa mensahe dahil si Paul po ang talagang nagbibigay sa akin po inspirasyon, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil nakita ko, binabasa ko ang kanyang buhay dito, mga kapatid. Praise God. Hardship is not obstacle, but an opportunity for advancement of the gospel. Yun yung sabi kanina. Hindi naging hadlang. Yung hardship, because ito po ay naging isang oportunidad pa sa kanya para maging advance pa yung pagbabahagi niya ng salita ng ating Diyos. Praise God. Paul's unwavering faith and positive outlook on suffering serve as an inspiring example. Wow! Meron na bumalik sa ating napag-aralan kami ng mga kapatid. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ano po kasi ng Praise God. Kaya nire-recall po namin yung mga past lesson bago mag-proceed sa susunod na natin. So dito mga kapatid, nakita po natin yung buhay ni Pablo. Kung paano siyang tinawag ng ating Panginoon. Kung paano yung isunurrender yung kanyang buhay. Kaya nga po dito, sa Galatians 2:20, ang sabi niya na siya ay kinupkop ng ating Panginoon. Na kung meron mang natitira pa sa kanyang laman, mga kapatid, ay iyon ay ginagamit niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Na baka sakaling maabot ng Panginoon, yung kanyang nais mangyari kay Pablo. Hindi pa siya sigurado. Nakita natin kung paano siya magpursige. Hindi pa rin siya sigurado, mga kapatid. Kaya ganoon na lamang po ang kanyang pagpupursige. Na dumanas man siya ng anumang pagsubok sa kanyang buhay, kagalakan ang kanyang nararamdaman. Amen. Ayaw niyang manghina. Nagpapalakas yung mga kapatid na bagamat. Ito kung nakita na bagamat, isa siya, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, 2 is better than 1. Pero dito, mga kapatid, nag-iisya na kukuha pa rin niyang palakasin mismo yung kanyang sarili. Yung kung nakita sa kanya, mga kapatid, na bagamat nasa prison siya, nasa kulungan siya, mga kapatid, nakukuha niyang paalalahanan yung mga kapatid na kanyang nabahaginan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po dito sabi niya sa Jerusalem, babalik siya doon, hindi niya na alam kung ano pa ang mangyayari sa kanya doon. Kasi doon na talaga siya inaabangan ng mga Jewish na kanyang ipinagkanulo. Tama ba? Pinagkanulo niya eh. Kasi na-straight yung kanya
tinatahak na landas. Yung baluktot na kanyang iniisip para sa mga Kristiyano ay itinuwid mismo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Handa ba tayong tapusin? Amen. Pagkatawag din sa atin ating Panginoon. Amen. Na bagamat ano dumating sa ating buhay, Praise God. maging handa tayo. Amen. Yung hardship niya, sabi nga ni Paul alam niya nadadaanan niya yun. Yung mga pagsubok, yung mga panghihina niya. Subalit, joy pa rin ang kanyang nararamdaman Amen. para pagsilbihan ng ating Panginoon. Ganun ba tayo? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nga dito, Christian who want to finish well will do three things mentioned in this passage. Doon sa Philippians 13:12-14. One, sabi niya dito, they will realize they have not attained perfection. Verse 1. Verse 2. Or second one, they will refuse to be paralyzed or to become complacent by the past. And number 3, they will intensely pursue the calling of Christ until God calls them home. Amen. Wow, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung maganda sa atin, nabibigyan tayo ng assurance ng ating Diyos kung tayo ay nagpapatuloy. Diba? Kaya habang may buhay, merong Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Alam ko meron kayo narinig ngayon. Alam niyo yun, mga kapatid? Amen. Habang may pag-asa, May Panginoon. may Panginoon, may buhay. Hallelujah. Alam niyo yun, ha? Amen. Praise God. Hallelujah. So these things, itong tatlo na ito mga kapatid, iisa-isahin natin mga kapatid. Sabi niya dito, number 1 is, they will realize they have not attained perfection. Number 2, they will refuse to paralyze or to become complacent by the past. And number 3, they will intensely pursue the calling of Christ until God calls them home. Amen. Amen. So number 1, sabi niya dito, they will realize they have not attained perfection. Sino ba yung sinasabi dito? Ma-realize natin. Di ba sabi ni Paul, sabi ng verse 12 na sabi niya dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Amen. Jesus. Praise the Lord. Tama ba, sister? Amen. Magalala, buhay mo madali lang naman dito. If there's a will, There's a way. there's a way, di ba? There's a way. Basta may visa ka lang, ha? May visa. Sagutin natin bisan. Praise God! Palakpakan natin Panginoon! Hallelujah! They will realize they have not attained perfection. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung kinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Praise God. Narito yung sinabi ni Paul. Narating na ba natin? Yung natamo na ba natin? Praise God. Yung sinasabi niyo dito mga kapatid, na gustong mangyari sa ating Panginoon. Meron na tayong nagawa. Baka sabihin natin, ilan lang, pero hindi pa lubusan. Amen. Kasi sabi na ni Paul dito, hindi pa lubos. Baka sakaling, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Ano ba yun mga kapatid? Ano ba ang ginagawa dito ni Paul? Di ba hindi siya nanghihina? Hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil yung natitirang laman sa kanya ay ginagamit niya yon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pinangahawakan niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya nagpo-focus siya sa focus on God, sabi niya, with humility.
Hindi ka lang basta mag-focus sa iyong goal kung wala ka namang pagpapakumbaba. Amen. Baka naman nakapokus ka sa goal mo. Baka naman meron kang pagmamataas. Hindi ka looban ng Panginoon niya. At itisuran tayo ng mga kapatid natin. Mga kapatid. Amen? Amen. Ang sabi nga ng amen yung inaanto, praise God. Hallelujah. The Lord. Focus on the goal with humility. Amen. Kapag hindi pa natin narating, di ba? Praise the Lord. One thing that is necessary in setting goals is realizing the need for the goal. If you do not focus and understand the need for a goal, hindi ka magaganyak o magkaroon ng interest na makamit mo ito. Tama ba? Amen. Amen. Kung interesado ka, makakamit mo yun. Pero kung wala kang interested ka lang sa isang goal, tapos wala namang action sa'yo, mga kapatid, hindi mo mararating yun. Praise the Lord. Hallelujah. You know, secondly, you have to realize that you have not yet attained that goal. That sounds like common sense, sabi niya dito. Hindi lahat nagawa ito and sadly some fail to do this. For Christians, God has changed us, but we are not yet completely changed. Wow, sakit ha. Tama ba yun? Agree ba tayo ng mga kapatid? Praise the Lord. Sa, Hallelujah. sa Kristiyano, but we are not yet completely changed. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi nga, na-amen ang mga hindi pa kompleto. Amen. 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 Yes. Amen. Kaya habang may buhay, merong Pag-asa. praise God. Hallelujah. We are not yet complete or perfect. mga kapatid. Another way to say it is that none of us have yet arrived. Yung kasi yung sinabi ni Paul, di ba? Although some people think they have. Kung ang tao ganun, naka-arrive na, eh wala na silang gagawin. Ganun ba yun? Wala na tayong gagawin kapag narating na yun natin yung mga kapatid. Di ba? Kasi may kalooban pa eh. Habang nabuhay tayo dito mga kapatid. Kung si Sister Lauren, bakit pa siya napunta rito? Bakit tinawag ng Panginoon? Kasi meron pa ang may plano pa ang Diyos para sa kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan po mga kapatid. Philippians 3:12, ang sabi niya dito, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Ano? Tinanggap ka ng Diyos. Inari kang ganap ng ating Diyos. Inari tayong ganap ng ating Diyos. Sa mga pamamagitan ng pagbibigay na just ginastify tayo ng ating Diyos. Maalala ko po yung message ko minsan na yung can a Christian lose salvation, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kaya inari tayong ganap eh. Amen. Ano ba ginawa natin ngayon? Nung tayo ay nasa Panginoon. Nagpasako, nagpabautismo. Praise God. Kompleto na ba tayo? Kompleto na ba yung pagbabago natin? Papatuloy. Papatuloy pa. Siyempre, meron pa rin tayong isang pride. Palakpakan natin ang ating Panginoon! Praise the Lord. Hallelujah. Minsan meron kasungitan. Di Di ba? Kahit mananampalataya tayo, nangyayari yan mga kapatid, di ba? Minsan nakikita natin yung pagmumukha ng isang tao, ang pakikita sa akin, nabubuhisit ako sa pagmumukha ko. Meron ba tayong ganun ugali mga kapatid? Amen? Habang si Sister tumatawa. May naalala. Praise God. Hindi mo gano'n. Ang sabi ng Panginoon, love one another. Amen. Walang plastikan. Amen.
Walang pakikatao. Kailangan dito, ano? Purong pag-ibig. Pag-ibig. Ayaw Praise ng the Diyos. Lord. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na merong pagtatanggi or ano, yung pagkakampi-kampi. Amen. Sapagkat yan ay against sa salita ng ating Panginoon. Yes. Lagi nating inaawit. Ang dami nating awitin dito mga kapatid. Nararamdaman ba natin yung awitin ito? Amen. Amen. Praise God. Ang daming kalakasan na kung pwede tayong makuha dito sa ating iglesia. Amen. Kapatid pa lang natin. Sa mga narinig nating lesson, sa mga awitin natin mga kapatid. Kulang pa ba ito para ikaw ay ano, tamaan ng mga panaso ng katotohanan? Praise the Lord. Pinakita tayo ng panaso mga kapatid. Natamaan ba tayo o baka lumitis tayo gano'n mga kapatid? Iniilagan natin dahil ayaw natin kasi may pride pa tayo. Or meron pa tayong tinatawag na reservation sa ating buhay. Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga po yung pagkatawag sa atin ng Diyos, tayo kasi yung magiging patotoo niya. Amen. Tayo na ginawa sa mga disipulo, kagaya ng mga tinawag niya na mga ibang ano, mananampalataya. Sila yung naging witness. Amen. Ganun din ka ang ating ginagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po, ano ba yung ultimate goal sa Kristiyano? Meron ba tayong mga ultimate goal mga kapatid? The ultimate goal natin is makumbins ko si sister, makaputang ko sa kanya, makumbins ko si sister na masagot niya yung gusto ko, yung tinatanong ko sa kanya. To have a mansion Praise God. in the house of the Lord. Praise God. So what, yung ultimate goal ng Christian, sabi niyo, it is very important to know that the ultimate goal of Christianity is eternity with God in heaven. Amen. Ang goal Hallelujah. natin, di ba? Kaya kung gusto mo na makasama ng Panginoon doon sa eternity, kailangan mag-pursue ka. Maghirap ka. Dahil yung heaven na yan, hindi basta-basta ganun na lamang, okay lang ang ginagawa natin. No? Kaya kailangan mag-isip-isip ka rin, kagaya ni Paul, na kailangan maabot ng Panginoon ang pagkakaabot niya sa atin. Pagkasakaling dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Hallelujah. The ultimate goal of our Christian journey is to arrive in heaven at the end of our sojourn on earth. Praise God. The ultimate goal for every believer is arrive safely and hear the word. Sabi ng Matthew 25:21, well done, thou good and faithful servant. Praise the Lord. Sabi ko yung 25:21, kapag na-reach na natin, ikaw ay tatanggapin ng ating Diyos sa kanyang kaharian, halika, pumasok ka, at tayo ay magkasama. Praise the Lord. Sarap, di ba? Palakpakan natin ang ating. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Our goal is to become one with God. Our purpose is to live a kingdom of God. Our purpose is to glorify God and God alone. Amen. Wala na iba. Hindi yung sarili mo, kung pwede mo i-glorify, kundi ang ating Diyos. Amen? The Bible is clear that our ultimate purpose in life is to glorify God. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Yun po ang sabi ng 1 Corinthians 10:31. We are to live our lives in a way that brings honor and glory to God. Amen. Hindi yung ating sarili, mga kapatid. Huwag akalain naman na siya ay mataas, siya ay pinagpala ng Diyos. Hindi natin minsan na ibabalik yung pasasalamat sa ating Diyos. Merong tinatawag na humility. Praise God. Kaya nga po, ang ultimate plan ng ating Panginoon Jesus, His plan is that the message of the gospel would be proclaimed in all the world so that all people could hear and respond.
His goal is that the people of earth would become the people of heaven and be spiritually united with God and one another. Yun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi ko sa inyo kanina, love one another. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya nga, anong tawag doon? Yung balon, yung pagka nahulog yung isa doon, kailangan natin makaligtas doon. Kailangan natin makaalis doon sa well na yun, kung tayo natin. Anong gagawin natin? Mag-isip tayo kung paano. Meron tayo, pagkakaisa, kung paano natin makakaalis doon. Makakaahon. Praise the Lord. Di ba? Kasi kailangan natin ng iisa. Kung kailangan natin makaalis doon. Hindi yung aalis yung isa, puhuli, hihilahin mo pa ba? No! Di ba mga kapatid? Kailangan meron tayong pagkakaisa mga kapatid para maalisan, malampasan natin yung balon na iyan mga kapatid. Unity. Meron tayong unity. Kaya na ang Panginoon sabi niya dito, ano ba yung kanyang ipinunta rito sa sanlibutan? Di ba? To seek and save, which was to seek and to save that which was lost. Kaya tayo ay tinawag ng Praise the Lord. ating Hallelujah. sabi po yun ng Luke 19 verse 10. Kaya ang sabi niya dito, mga kapatid, ang sabi niya dito ay focus on the goal with humility. Kung kailangan natin ma-attain yung tinatawag na perfection, mga kapatid. Dahil hindi pa tayo perfect, mga kapatid. Hindi pa natin lubusang na-attain ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoon. Tama ba? Amen. Palapakan natin ang Praise Diyos. the Lord. Number Hallelujah. 2, sabi niya dito, they will refuse to be paralyzed or to become complacent by the past. Sa verse 13 ng ating binasa kanina, mga kapatid, sa Philippians 3, sabi niya dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat, isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Pagtawag ng Diyos sa atin, nagsisi tayo, di ba? Amen. Ilang degrees ba ating pagsisisi? 360, 180, or 90? Ilang degrees ba mga kapatid? Nasa 179 pa rin. Meron pang tendency na bumalik. May bawintang-bintang yan. Hindi mo alam kung ilang degrees ka po araw na effect mga kapatid. Pero dito mga kapatid, once na iniwan na natin yung kung nakaka natin, huwag na natin. Praise God. Di ba? They will refuse to be paralyzed or to become complacent by the past. Iwasan na natin. Huwag na natin pang-isipin iyon, mga kapatid. Dito, tingnan niyo si Pablo, na sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Praise God. Ano ba ang dapat natin gawin para makalimutan natin yung mga nakaraan? Focus on God. Focus on God. Praise God, tama? Nililimot ko naman yung nakaraan, kaya lang nagpapakita pa rin siya sa akin eh. Ano gagawin ko? Move on ka. Nilimot ko na siya, pero bakit nandiyan pa rin siya? Mga kapatid, meron ba nakaka-relate mo? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Do not let the past hinder progress. Praise the Lord. Kailangan, sabi ng bubuan, Move on. kahit andyan pa yan, wala ka. Kung tayo ay panig sa Diyos, wala nang laban pa sa atin. Amen. Praise the God Lord. is for us, who can be Against us. against us. Maliit ka lang para sa salita ng Diyos. Kasi yun din yung paraan para ikaw ay maging matibay. Amen. Di ba si Paul, sabi niya, yung mga hardship na yan, yung mga difficulties, yung mga problema, ay nagiging
Kalakasan. Kalakasan pa niya. Amen. Diba? Pagpurihin ang ating Panginoon. Kaya nga, in addition doon sa humility, we must pursue a goal by leaving something behind. If we make a resolution to do something, but we never change, we will not attain that goal. If we stay in the past, if we keep doing the same things, sabi niya dito, we will not move forward to where we need to be. We will become stuck. Paul realized this about his relationship with God. Doon sa ating talatang binasa. He considered his past was not worth comparing to his present relationship with Christ or his glorious future with God. Paul mentioned doon sa ating binasa. Kaya sabi dito, sabi niya, Paul realized this about his relationship with God. He considered his past was not worth comparing to his present relationship with God. So hindi mo po pwedeng ikumpara yung nakaraan mo sa relasyon natin ngayon kasalukuyan sa ating Diyos. Kasi namumuhay ka pa rin sa pamamagitan ng gusto mo eh. Namumuhay ka pa rin sa pamamagitan ng sarili ang gusto. Amen. Kaya wag yung maging hadlang para sa iyong paglago sa ating Panginoon sa Kristo. Philippians 3:8-9, sabi niya dito, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Wow, very good. In order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ and righteousness from the God that depends on faith. Yun po mga kapatid, ang sinabi ni Paul doon po sa kanyang sulat sa mga Philippians, mga kapatid. Kaya, Paul wasn't rich. Hindi naman siya mayaman di ba? Para matugunan lahat ng kanyang pangangailangan. Siya ay naging disipulo. Mayaman ba tayo mga kapatid? No. Malaman ba tayo materially? Pero pinagpapala tayo ng Panginoon. Praise God. Mayaman tayo, di ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga po dito si Paul ay hindi naman siya mayaman. At least not after he became a follower of Jesus, he worked as a tent maker to provide for himself while he was an evangelist. Siya pa rin po yung nagpo-provide ng kanyang pangangailangang material dahil si Paul ay tent maker. Sa kanyang pagiging evangelista, yung nagtatrabaho pa rin siya para mapunuan yung kanyang pangangailangan. Hindi siya umaasa sa tao o kaya sa bigay, mga kapatid. Bagkus ay gumagawa sa yung talentong binigay ng Panginoon sa kanya na gumagawa ng tent, mga kapatid, ay yung ginagawa niya para mapunuan yung kanyang pagiging evangelista. Tama ba? Tayo ba ang ginagawa natin para mapunan naman natin yung pagkatawag sa atin ng ating Diyos dito? Di ba? May mga kanya-kanya naman tayong trabaho. May binigay ng Panginoon. Yes. Kaya kung anong binigay sa'yo ng Panginoon, pasalamatan mo. Yes. Amen. Tama ba? Amen. Minsan, binigyan na tayo. Suwit-suwit naman ng general manager ko. Amen. The Lord. Praise the Lord. Amen. Kung ano binigay sa atin, pasalamatan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Be content. Yes. Ganun ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Salamatan mo. Amen. Kung masungit mo sa atin yung ating mga superior, ipanalangin natin Amen. siya. Malaki ang nagagawa ng panalangin sa mga taong ganyan. Kasi may plano ang Panginoon. Bakit kaya yung mga bagay na ganyan? Tama ba, mga kapatid? Amen. Praise God. Kaya nga po, hindi ito ang magiging hadlang sa atin, sa ating paglago sa ating Panginoon. Paul saw that his former life experiences was not worth comparing to what he had gained in Christ.
Tama naman mga kapatid, hindi mo talaga po pwede. Kasi buhay niyo wala hanggang yun o bibigyan ng Panginoon. Yung buhay mo na meron ka noon, pansamantala lang yun. Pero ang magagain natin sa ating Panginoon ay buhay na wala hanggan. Langit ang ating patutunguhan. Amen. Ang hiling natin. Hallelujah. Paul considered his former life before knowing Christ as useless compared to what really mattered. Perhaps Paul counted everything as loss, such as the pain and suffering he had experienced. Praise God. Perhaps Paul reflected on his Damascus Road experience. Yun yung sinabi natin kanina. Sinabi rin po ng ating nagbigay ng aralin. Where he finally saw the foolishness. Doon niya nakita yung kanyang kahangalan, kahibangan sa mga pinaggagawa niya sa mga Kristiyano. Praise God. Where he finally saw the foolishness of his past life and embraced Jesus Christ, trying to earn righteousness, as Paul did, is foolish. Praise God. No one can perfectly obey the law of God or do what pleases God by his or her own efforts. We must rely on Jesus' faithfulness and trust Him totally. Amen. In this way, you might say that once Paul accepted Christ, he did not dwell on the past. Yung pala kanyang secret. Hindi na siya nanatili sa kanyang nakaraan. Paul kept his eye on what was ahead of him and not what was behind him. Nakapokus siya doon sa kanyang hinaharap. Thus, he wrote in verse 13 about moving forward. Philippians 3:13 says, "Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead." Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap, mga kapatid. Ito yung kanyang sikreto, mga kapatid. And number 3, mga kapatid, ay they will intensely pursue the calling of Christ until God calls them home. At marugdog nilang itutuloy ang pagtawag ni Kristo hanggang tawagin sila ng Diyos sa tahanan. Verse 14, ang sabi niya dito, na Philippians 3:14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo. Nagtutumulin siya. Hindi niya inaaksaya yung pagkakataon. Hindi siya nag-aaksaya ng oras hanggat may pagkakataon na makagawa siya ng mabuti, makagawa siya para sa ating Panginoon, sasamantalahin niya yun para mambigyan niya ng papuri ang ating Panginoon. Tayo, mga kapatid. Dapat ganun tayo. Isa, alam ko po na nakakaramdam din tayo ng pagod. Nakakaramdam din tayo. Kasi minsan pagka-overwork, marami tayo trabaho minsan. Minsan, pahinga muna ako, huwag muna akong dadalo. Dahil dami kong ginawa kagabi, dami kong ginawa sa nakalipas ng isang linggo. May ganun ba, mga kapatid? Sabi ni sister, gumagawa siya ng pagkakataon na may mahali. Yung ultimate goal natin is to share. To spread the gospel of Jesus Christ. Yung po mga kapatid, basta samantalahin natin yung bawat pagkakataon. Kasi ang bawat pagkakataon, mga kapatid, ay precious yan. Precious. Amen? Dahil ang pagkakataon, dito sa sanlibutan, na ang panahon dito ay pasama ng pasama. Di ba? Pasama na ng pasama. Huwag naman sana mga tayong tinawag ng Diyos, huwag tayong magpakasama. Dapat tayo magpakabala naman. Magpakabuti na magpakabuti para sa ating Panginoon sa Kristo. I press on toward the goal, sabi na dito, for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya,
keep pursuing the call of Christ. Amen. Patuloy nating pakasidhiin. Tama ba yung Tagalog yun? Mithiin natin. Gawin natin habang mayroong pagkakataon. Amen. Kasi yung araw na ito, hindi na natin pwedeng maibalik pa. Amen. Yung araw na ito, o yung oras na yun, hindi na natin pwedeng ibalik pa, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, sa bawat oras na dumarating sa ating buhay, samantalahin natin yung pagkakataon. Keep pursuing the call of Christ. Praise God. The present is all that we really have. We cannot live in the past, but we cannot live in the future either. Dito lang tayo. Pero ang Diyos magagawa niyang mamuhay. Kasi sabi ng Biblia na, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi naman tayo Diyos, di ba? Pero tayo, hindi tayo po pwedeng mamuhay ng nakaraan, ngayon o kaya yung future. Tayo yung kasalukuyan lamang. We have to live in the here and now. Some believe in taking it one day at a time. Tama naman yun, di ba? Do you believe on this, mga kapatid? Amen. Tama, mga kapatid. In terms of time, all we have to work with is the present. And we need to use it well. When the present is gone, when the time has been spent, it cannot be recovered. Yun po yung nabanggit ko kanina. It is forever gone. Therefore, we must make the most of the time we have. However, for the one who follows Christ, we also have the faithful promises of God. We have God's promise of something better that He has prepared for us, mga kapatid. Therefore, Paul exhorted us to press on the work. Paul exhorted us to press on and work hard for the goal that God has set before us. Praise God. Yung kung dapat nating gawin, impress natin. Dapat, sons of God, move forward. Amen. Minsan, nakakaranas din tayo ng panghihina, pero huwag naman tayo mag-move backward. But keep pressing. Keep pressing. Amen. Forward. Brothers and sisters. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, kailangan natin palaging on fire sa salita natin. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Kailangan natin i-press yung goal natin. Hindi lamang dapat tayo pag nag-press, hindi lamang tayo ang laging nag-press. Kailangan kasama natin yung ating Panginoon, Jesus Cristo. Kailangan natin mag-move forward bilang tinawag ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kailangan ng hardship. Ano ba mga obstacle na dumating sa ating buhay? Panalangin natin. Dahil yung dakilang pagkatawag sa atin ng Diyos ay hindi na tayo binibiro. Amen. Tunay po yan, mga kapatid. Huwag natin subukan ang ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Alam ng Panginoon kung ano ang ating mga ginagawa. Alam ng Panginoon kung ano ang ating mga pinagkakaabalahan sa ating buhay. At alam din ng Panginoon kung ano ang pangangailangan na meron tayo. Ang dakilang pagkatawag ng Diyos sa bawat sa atin ay meron po siyang layunin, meron siyang plano para sa bawat isa po sa atin. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pagkalahin po tayo ng ating sa araw ito. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pagkakataon. Ako sa mga kapatid ang mensahe ng ating Panginoon sa araw ito. Praise God. Hallelujah. Tayo po lahat ay tayo mga kapatid.
Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise God. Narito po mga kapatid, muli open po ang ating pulpito. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kausapin po natin ang ating Diyos. Kung meron pa tayong lakas, mga kapatid, kung meron pa tayong kagalakan nararamdaman sa oras nito, mga kapatid, patuloy nating dalhin. Hallelujah. Hallelujah ang presensya ng ating Panginoon sa sandali ito, mga